Alam niyo ba, sa totoo lang, kung bakit mas maraming Pilipinong mas pinipili nilang rumakit or mag-open ng small business kesa sa mag-apply or magstay sa isang kumpanya? Kasi napaka-toxic maging isang empleyado. Eto, sariling opinion ko lang, real talk ko lang to. Alam ko na maraming tataas ang kilay sa mga makakapanood ng video na ito, lalong-lalo na yung mga loyal sa mga kumpanyang pinagtatrabahuan nila at yung mga Pilipino rin na merong mga businesses. Imagine kung gaano kamahal ang mag-aral. Yung ibang mga magulang nga is nagtatrabaho, kumakayod para lang maipadala ang mga anak nila sa mga private schools or exclusive schools. Isama mo pa yung miscellaneous at yung mga pa-projects ng mga teachers at yung stress level ng mga estudyante para lang magawa ang lahat ng mga task and school works nila. Tapos kapag nakagraduate ka na, pukpukan na naman sa paghahanap ng trabaho dahil most ng mga companies dito sa Pilipinas ay abot hanggang langit ang mga requirements nila. Yung mag-a-apply ka ng cashier pero dapat bachelor's degree ka, or yung mag-a-apply ka base dun sa kursong kinuha mo pero ang kailangan nila is yung with experience. Kaya ka nga nag-a-apply ng trabaho para mag-experience pero hindi ka nila kukunin kasi wala kang experience. O diba? Hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga maintindihan itong galawan na ito dito sa Pilipinas. At kapag natanggap ka naman sa trabaho is minimum lang ang offer nila na sahod sa'yo. Syempre dahil wala kang experience at gusto mo magka-experience, wala kang choice kundi tanggapin ito. Kapag naman natanggap ka sa trabaho, syempre gagalingan mo to, the effort ka. Madalas, lampas-lampas sa mga task mo ang ginagawa mo kasi syempre meron kang pangarap at gusto mo na one day ma-promote ka rin. Pero imbis na promotion ang ibibigay sa'yo, bibigyan ka pa ng mas maraming trabaho. O diba ang saya? Kapag naman nagkasakit ka or nagkaroon ng emergency sa bahay ninyo, pahirapan para umabsent. Kailangan mo pang makiusap at magmakaawa sa kung sino mang Poncio Pilato na manager or supervisor mo para lang payagan ka na magpahinga. Magagalit pa yan sila sa'yo na parang kasalanan mo na merong emergency sa bahay nyo or kasalanan mo na nagkasakit ka. At dahil sa mga sinasabi nila, magigilty ka ng umabsent at papasok ka na lang. Pero pagpasok mo, galit pa rin sila. Pati yung mga katrabaho mo na wala ka namang ginagawa masama sa kanila is galit din sa'yo. At kahit na masyado mo nang ginalingan sa trabaho, hindi ka pa rin mapopromote kasi yung ipopromote nila is yung mga mahilig bumili ng kape sa mga bisor nila. Hindi ko to nilalahat pero alam kong maraming kumpanya sa Pilipinas ang ganito. At dahil isa ka lamang hamak na empleyado, wala kang karapatan na magreklamo kundi tanggapin na lang ang lahat na ibabato nila sa'yo. Kung papasok kang late, may kaltas. Kung a-absent ka, may kaltas. Pero kung mag-overtime ka, thank you. Thank you lang. Wala man lang welcome. Kahit na gaano kalaki ang kontribusyon mo sa isang kumpanya at sakripisyong ibinibigay mo, pero ang ipapasahod sa'yo is minimum at kakarampot lang, madalas kulang pa nga ito sa mga bayarin mo sa bahay. Sa totoo lang, ang sahod na ito ay pang-survive lang talaga. Madalas nga kinukulang at kailangan mong umutang. At sa susunod na sahod mo, babayaran mo lang din yung inutang mo at uutang ka lang ulit. Paulit-ulit, nakakasawa, nakakapagod. Kahit na ibigay mo pa ang super duper mega wow effort mo sa kumpanya pinagtatrabahuan mo, ang sahod mo is yun lang, hindi mag-iiba. Pero ang kinikita ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo is tumataas habang ikaw ay nagtatrabaho sa kanila, sila yumayaman. Wala pa nga akong kilalang empleyadong yumaman not unless siguro doktor or may profession talaga. Pero kung isa ka lang simpleng mamamayan, kailangan mo munang lumuha ng maraming dugo at maligo sa debaldeng pawis bago mo mabayaran ang mga dapat mong bayaran. Karamihan sa mga nag-umpisang magnegosyo ngayon, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit sila umalis sa mga trabaho nila. Mas maganda pang magbenta ng kung ano-ano sa Facebook at mag-live selling. Kapag ginalingan mo, darami ang magiging customers mo at yung kita mo, dodoble. Ikaw mismo ang yayaman. Hawak mo ang oras mo. Kapag nagkasakit ka, kapag may lakad kayo ng pamilya mo, pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Hindi mo na kailangan magmakaawa kahit kanino pa man para lang makapagpahinga. Kaya sa mga empleyado dyan, kailangan nyo nang magising sa katotohanan. Tandaan ninyo, kapag nagkasakit ka at hindi mo na kayang magtrabaho,
Napakadali lang para sa kanila na kayo ay palitan. Gusto ko lang na maunawaan ninyo na dapat ang palagi ninyong inuuna ay ang mga sarili ninyo at ang mga mahal ninyo sa buhay, hindi ang kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. Hindi ko sinasabing maging tamad kayo, pero iayon ninyo sa sahod ninyo ang mga galawan ninyo. At saka naman yung mga kumpanya dyan and businesses, sana man lang iayon nyo din yung mga requirements ninyo dun sa mga posisyon na ino-offer ninyo at sa mga pasahod ninyo. At isa pa, huwag kayong mamili na kung sino lang yung maganda at gwapo, sila lang yung tatanggapin ninyo. Dapat tanggapin ninyo yung deserving at yung mga masisipag talaga. As if naman yung pasahod ninyo is ikakayaman at ikakatupad ng mga pangarap ng mga empleyado, di ba? Kaso hindi naman. Madalas nga ikulang pa nga, di ba? Uulitin ko, hindi ko ito nilalahat at hindi rin ako bitter. Nagbabase lang ako sa mga na-experience ko at sa mga naoobserbahan ko sa mga taong kakilala ko at sa mga taong nakikita ko online. Kaya kung ako sa inyo, habang bata pa ako, mas pipiliin ko na gawin kung ano ang magpapasaya sa akin, whether businessman ito or pagiging empleyado. Basta sisiguraduhin mo na uunahin mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya dahil ito ang dahilan kung bakit ka kumakayod. Ayun lang naman, and that's it for today. See you in our next video. Bye!